Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos sa pananalangin, mga kapatid. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, uli kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa lahat ng kabutihan mo, sa panibagong pagkakataon na meron kami na ikaw ay aming maawitan at makatawag kami sa iyong marangal na pangalan upang minsan pang makiusap at maghandog ng aming mga pagpapasalamat sa lahat po ng mga kabutihan mo sa aming kaliitan. Tanggapin mo ang aming taos na pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng pagpapala, biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, sa kapalarang aming nasumpungan. Sa aming kaliit ay nakaunawa kami ng iyong mga katwiran at binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa kabila ng aming mga kasalanang nagawa. Salamat po. Pinisan mo kami sa iyong tahanan. Binigyan mo kami ng kapatiran, nagmamalasakit, ng higit sa aming mga kamag-anak sa laman. Salamat po sa paglingap mo sa amin, sa pagbibigay mo ng tapat na taga-akay na nagmamalasakit sa aming mga kaluluwa. Panginoon, salamat po sa kayamanan na hindi kayang tumbasan ng yaman ng sanlibutang aming nasumpungan. Ang kapalaran, kami po ay tinawag mo at pinisan mo sa iyong bayan. Sana bahala ka nang magpaumanhin sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Ngayong nagpatawad na kami sa mga nagkasala sa amin. At sa aming mga pagpapatuloy ng aming mga paglakad, tulungan mo kaming makalagpas sa sari-saring mga tukso at sa mga pagsubok pang darating sa amin. At sana mapagtagumpayan namin ang aming mga pakikipagbaka ng pananampalataya. Bigyan mo kaming palagi ng diwang mapagtiis, mapagpahinuhod, mapagpakumbaba, hanggang sa maabot namin ang kasakdalang hinihingi mo sa aming mga magkakapatid, na makamit namin ang pangako mong buhay na walang hanggan kasama ng aming mga sambahayan. Panginoon, bawat isa sa amin, may kanya-kanya kaming mga daing na nais idulog. Pakindamhin mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Bahala ka na sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Panginawahin mo po ang kanilang mga lupang katawan, sa kalooban mo'y magsitanggap ng kagalingan. Mga kapatid naming napipigati, mga walang anuman, mga ulid at babaeng bao, mga may kapansanan, tulungan mo kami na malingap namin at madalaw mga kapatid naming nasa mga kapighatian. Nasama-sama kami magkakapatid na magkatulong-tulong palagi na makasunod sa iyong mga kautusan at masumpungan mo kami laging nag-iibigan ayon sa iyong itinuturo sa gitna ng iyong bayan. Ama, minsan pa sa aming pag-aaral ng iyong mga katwiran, buksan mo po ang pintuan ng iyong salita sa aming taga-akay upang sama-sama kami mga magkakapatid na makaganap ng iyong banal na kalooban
na kaligayahan ng aming mga puso sa araw-araw ng aming mga buhay. Bahala ka na po sa aming lahat. Masampalataya kaming tinanggap namin ang higit sa aming mahihiling at masasabi na aming ikabubuti. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos at sa inyong pagpapaunlak sa amin na makasama namin dito po sa ating pagkakatipon sa oras po na ito. At minsan pa tayo po ay nag-aanyaya sa inyo sa atin pong muling pagbubukas ng isang panibagong session ng atin pong Mass Indoctrination. Ito'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kung loloobin po ng Diyos, ito ay atin pong muling pasisimulan this coming Monday na po, December 1. Pasok na po ang huling buwan ng taon, ano? Napakabilis ng panahon. Parang kahapon lang ay nagpapasimula ang 2025 ay papatapos na naman po palang muli. At sana po mapaunlakan ninyo kami December 1, 7 p.m. Philippine Standard Time. Muli po ang isang panibagong session ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay atin din po namang ibig na i-welcome sa pagkakapatiran ang ating mga bagong bautismong mga kapatid. Salamat sa Diyos at sa kabila nung ito pong session na ito ay kinapalooban ng ilang araw halos na isang linggo rin po na may bagyo at talagang marami pong nagsilikas, maraming naapektuhan, pero awa po ng Diyos ay nakapagpatuloy ang ating session na ito ng Mass Indoctrination at salamat sa Panginoon sa mga bagong bautismong mga kapatid na kasama natin ngayon sa pananampalataya. Welcome sa atin pong mga bagong bautismong kapatid. Nasa 1,182 din po ang ating mga bagong bautismong kapatid sa unang batch po nitong ating mass baptism. Welcome to the fold mga kapatid. Sana po ay magpatuloy kayo ng pakikipagkapatiran at narito po ang kapatiran kasama ninyo sa paggawa at kasama ninyo sa paglilingkod sa Diyos na mayroong tayong aral at panuntunang sinusunod ayon sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ating ibigin ng pagkakapatiran at tayo ay sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglilingkuran sa isa't isa. Kaya tuloy po ang ating pakikipagkatipon, pakikipagkapatiran para tayo patuloy naman po na magabayan ang mga aral ng Diyos sa ating sama-samang pagsunod, sama-samang pagsisikap na makagawa ng kalooban ng Panginoon. Salamat sa Diyos, inihahandog natin sa Panginoon ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri at salamat sa Diyos sa kanyang paggabay sa atin, sa kanyang pag-alalay sa ating mga kapwa-tao na makaunawa noong mga aral at salita ng Diyos, yung kanyang salita na dapat nating maging panuntunan sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Sa pagkakataong ito, kapatid na Josel, kapatid na Rodel, at sa ating mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy naman itong ating mga tinatalakay, mga mahalagang bagay na dapat na maging laging panuntunan sa ating mga paglilingkod, maging laman ng ating mga kaisipan at siyang laging maging focus ng ating mga buhay sa araw-araw. At
mamaya kung loloobin ng Panginoon sa ating pasalamat, ay ipagpapatuloy din natin yung mahalagang bagay na nakapaloob dito sa katwiran tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Kapatid na Rodel, na unang utos, ang sinasabi doon sa 22:37, Brother Rodel, ng Mateo. Ang sabi doon ay, At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. tapos, At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. tapos, Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. yan, kapatid na Rodel, mamaya, Opo. siguro, may tatanong ako sa iyo dyan mamaya kung loloobin ng Diyos, sa mga bagay na siguro po sa mga nakalipas na panahon, kasi kapatid na Rodel, marami ng bagay na naituro sa atin. Kagaya ng ating ngayong pinag-uusapan na mahalaga naman ay ating mapaghusay, mapagbuti yung ating sama-samang pagsunod. No? Dahil mababaliwala yung ating napakinggan kung hindi naman natin ito tinutupad. Kasi yun ang kahalagahan ng pakikinig. Yung nakikinig, hindi naman tumutupad. Ano ang magiging pakinabang natin doon sa pinakikinggan natin, hindi naman natin tinutupad? Kasi nandoon yun sa pagtupad, kapatid na Rodel. Opo. Yung kahalagahan ng ating pakikinig. Dahil kung hindi ka tumutupad, ang lang niyan, hindi mo naman sinusundan, hindi mo naman ginagawa, hindi mo tinutupad yung napakinggan mo. Kasi may pakinabang kapatid na Rodel. Una, kaya tutuparin yan dahil yung pinag-aralan natin na dun sa 4 at 2 ng Hebreo, para pakinabangan yung mabubuting balita, dapat meron tayong kalakip na pananampalataya. At ang ating hinahabol doon ay yung pakinabang sa mga napapakinggan nating mabubuting balita. At yun naman, kapatid na Rodel, ay kaya mahalaga dahil isang bagay na hindi maitatangging kalakip ng pananampalataya yung paggawa noong sinasampalatayanan mo. Opo. Yung nandun sa Santiago sa 2:22 na sinasabi nga na nakikita mo ang pananampalataya gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. Kaya may kalakip yung pananampalataya. Pag sinabi nating sumasampalataya tayo, may kalakip yun na paggawa dahil yung pananampalataya gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa. Hindi mo pwedeng burahin yan Opo. Hindi mo pwedeng burahin yan. Nakikita mo ang pananampalataya. Hindi pananampalataya pinag-uusapan. Gumagawa. Edi yung pananampalataya may gawa. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Dahil yung pananampalataya
may gawa na kasama. Maliwanag yun. Paano mong babaluktutin yan? At dun sa 24, ang sinasabi, kapatid na Rodel, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya kung may makikita ka naman na sa pananampalataya, meron tayong tinanggap, hindi sa pamamagitan ng gawa, dapat pag-aaralan mo kagad, Sa biyaya kayo'y nangaligtas. Yun naman. Kasi ang inuuwian, na sinasabi noong ayaw naman tanggapin na yung pananampalataya ay may kalakip na gawa, sa pamamagitan ng wika ng biyaya, sapagkat sabi dun sa 2:8 ng Efeso, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya niya, yung kaligtasan, biyaya, ikayan Di ba, no? Opo. At yun, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, ang kasunod niyan, ang wika, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya hindi ka kailangan yung gawa sa pananampalataya lang. Yan ang laging inuuwian. Maliwanag kasi, kapatid na Rodel, yung pananampalataya may gawa. Kasi ito, paniniwala mo din dati ito Opo, kuya. Dapat huwag tayong mamislead lagi. Dahil babasahin mo yung Biblia, may 2 bagay na nakapaloob. Kailangan ma-reconcile. Yung sinasabi sa 2:22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Pag sinabi yung pananampalataya, may kalakip yun na gawa. Kapatid na Rodel. Opo. At ang sabi doon sa 24, maliwanag. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Maliwanag na kagad yun. Letra por letra. Opo. Na hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang inaaring ganap ang tao. Kailangan yung pananampalataya, that is true. Dahil para pakinabangan yung mabubuting balita, kailangan mo yung pananampalataya. Otherwise, hindi mo pakikinabangan yung mabubuting balitang iyong mapapakinggan. Pero hindi pwedeng alisin yun na nakikita ninyo na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa 24, na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. Di hindi nakikita ninyo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay inaaring ganap ang tao. Ano ang sabi, kapatid na Rodel? Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ano yun? Kung ayaw mo tanggapin, wala akong magagawa, Brother Rodel. Opo. Ngayon,
Meron sinasabi ngayon, yung nasa 2:8 ng Efeso, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yung kaligtasan ay biyaya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang kasunod nun, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. O tama naman yun eh. Hindi mo pwede ring alisin yan. Opo. Sa biyaya kayo'y nangaligtas. But the fact remains, ang pag-uusap dito, kaligtasan na nangyari na sa'yo sa pamamagitan ng biyaya o sa pamamagitan ng pananampalataya. O na ito'y biyaya. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Tama. O di ito'y kaligtasan na nakamit mo na sa biyaya ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya. Mhm. Na ito, hindi sa pamamagitan ng gawa, itong kaligtasan na ito. No? Hindi sa pamamagitan ito ng gawa na ginawa mo, no, kapatid na Rodel. Pero, huwag mong kalilimutan, hindi ngayon, ibig sabihin, pagka pananampalataya, wala nang gawa. Opo. Magkokontra yung dalawa na yun. Opo. Ito'y kaligtasang natamo na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Oh. Alin ba yung tinutukoy dyan, kapatid na Rodel, ano? Para hindi lang tayo mamimislead sa ating mga pinag-uusapan. Kung pupuntahan natin yung unang bahagi ng pagtalakay dito para makumpleto mo, kapatid na Rodel. Umpisahan natin, Umpisahan natin sa bandang itaas para tayo ay hindi mamislead. Umpisahan na natin sa uno para tayo ay mabuo. Kayo'y binuhay niya. Binuhay niya kayo. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Di yun palang nabubuhay sa kasalanan, patay, Opo. Considered patay. Bakit? Nung kayo'y mga patay, dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, kayo'y binuhay niya. Di ibig sabihin, dahil sa kasalanan, considered kang patay. Opo. Kaya nga sinasabi din yun doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. 5:6 ng unang Timoteo. Di may kinukonsider na bagamat buhay, patay pag nakabuyo sa mga kalayawan. Kaya yung tinatalakay ni Pablo doon sa 2:1 ng Efeso, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay, ba't patay? Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kapatid na Rodel, na inyong nilakaran noong una, di ito nilakaran noong una na ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitnaan wika ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Kaya nga patay na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Tayo nooy, katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba.
Ngunit ang Diyos, palibasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay nung una, no? Dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas sa pagiging patay. Kapatid na Rodel. Opo. Kasi binuhay ka na eh. Di naligtas ka na dun sa pagiging patay, dun sa kamatayan na yon, sa pagiging patay dahil sa kasalanan. Na nangyari yon sa pamamagitan ng biyaya, kapatid na Rodel. Opo. Hindi sa pamamagitan ng gawa na ginawa natin. Paano ka ngang gagawa that time? Patay ka, kapatid na Rodel. Opo. Dahil sa pagsalangsang. Kaya, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Talagang itong kaligtasan na ito, biyaya ito na hindi sa pamamagitan ng gawa na ating ginawa. Dahil hindi nga tayo makagagawa pa nung mga panahong ikaw ay patay. Makakagawa ka ba ng patay ka? Opo, kuya. Tama po. Di ba, no, kapatid na Rodel? Opo, opo. Oo, ngayon, ano ang nangyari? Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Saan? Ito'y nakalipas na. Noong una kasi patay. Mhm. Ngayon, binuhay na, hindi ka napatay. Di nakalipas na yon. Yung pagiging patay mo is a thing of the past. Diba, kapatid na Rodel? Paano nangyari? Sa pamamagitan yun ng biyaya. Mhm. Kayo'y nangaligtas. At sa 2:8, ito ang wika, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil sumampalataya ka, naligtas ka. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Kaya alam mo, parallel mo yung 2:5, kapatid na Rodel, Opo. Ayan. Tapos, ilagay mo na din yung 2:5, 2:8, tapos 2:9. Yan. Ilagay mo na. Tapos, ilagay mo na ang ayan, sige, dyan muna. Tignan mo tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan. Ano ngayon? Ang nangyari, binuhay tayo, nakalakip ni Kristo. Paano tayong binuhay? Sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas. Naligtas ka sa pagiging patay, kapatid na Rodel. Opo. Dahil sa pagsalangsang. Ba't ba patay? Lagay mo na din. Lagay mo muna 2:1, 2:5, 2:8, 2:9. Ayan, di ba? Kayo'y binuhay niya. Hindi na patay. Binuhay na eh. Opo. Ba't patay dati? Dahil sa inyong mga pagsalangsang, sa inyong mga kasalanan. Pero bagamat tayo mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, binuhay tayo, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Binuhay tayo, kapatid na Rodel, sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas. Anong kaligtasan ang pinag-uusapan? Kaligtasan na nangyari na. Opo. Kapatid na nangaligtas. Hindi naman sinabing sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y maliligtas. Hindi din sinabing sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y inaaring ganap. Hindi po. Yun ba nakalagay? Hindi. Hindi po, kuya. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Bakit? Kasi noong una, kayo kay patay dahil sa inyong mga kasalanan. Pero bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan,
tayo binuhay na kalakip ni Kristo. O di, naalis ka sa pagiging patay. E di naligtas ka sa pagiging patay. Naligtas ka sa kamatayan, kapatid na Rodel. Opo. Dahil binuhay ka na eh. Mm. Kalakip ni Kristo. Paano? Sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. O alin yung kinaligtasan mo? Yung pagiging patay dahil sa kasalanan, dahil sumampalataya ka. Kaya yun nangyari sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Opo. Naligtas ka dun, kapatid na Rodel. Opo. O ngayon, hindi na ba kailangan ngayon ng gawa? Oh. Talagang para ka maligtas doon sa kasalanan, kapatid na Rodel, ano? Para ka mabuhay mula doon sa mga patay, makaligtas ka doon, ang kailangan mo talaga pananampalataya. Opo. Bakit? Di ka pa makakagawa eh. Opo. Kung dahil sa kasalanan, ang kasalanan, 5:25 ng Jeremias, pumipigil yun sa kabutihan, kapatid. Ang inyong kasamaan, nangaghiwalay ng mga bagay na ito, hiwalay ka. Sa inyong mga kasalanan, ang inyong mga kasalanan, nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Mapipigil ka nun sa kabutihan. Paano ka makakagawa ng kabutihan, kapatid na Rodel? Opo. Pinipigil ka nung kasalanan. Dahil sa kasalanan, patay ka. Paano ka makakagawa ng patay ka? Mm. O kaya pinakikita yung patay, yung patay hindi nakakagawa talaga. O dahil sa kasalanan, hindi ka makagagawa ng kabutihan kung nandun ka sa kasalanan, kapatid na Rodel. O ngayon, di lagay natin ngayon ulit yung 4 nating ipinakikita, kapatid na Rodel. Di kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay pa. Haba pa lang ng introduction ko, no? Hindi pa tayo pumapasok sa paksa. Kasi naman ikaw, Brother Rodel, yan. Oo. Di binuhay niya tayo. Nung kayo anwi kay mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Pero bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Kaya sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Yun ang hindi sa pamamagitan ng gawa. Yung kaligtasan na yun na natamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya na biyaya yun sa atin dahil sumampalataya tayo. Naligtas tayo ngayon sa pagiging patay dahil sa mga kasalanan. Kaya hindi sa pamamagitan ng gawa yun. Di naligtas ka na doon, kapatid na Rodel. Ano ngayon ang kasunod? Itutuloy mo lang. Kaya kailangan tayong maligtas doon sa pagiging patay. Mahango ka sa pagiging patay. Biyaya ng Diyos yun na mangyayari kung sasampalataya ka sa Kanya. Maaalis ka sa pagiging patay. Maliligtas ka doon. Biyaya yun. Bakit? Hindi mo naman dahil sa gawa mo yun eh. Dahil sumampalataya ka muna, yun ang nauna. Ngayon, yung pananampalataya, dahil may pananampalataya ka, may sumampalataya ka na. Yung pananampalataya na yun, kapatid na Rodel, may gawa. Opo, kuya. Ba't ka makakagawa? Naalis ka na nga, naligtas ka na nga sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Gagawa ka na ngayon. Bakit? Naligtas ka na sa kasalanan eh. Mm. Bakit? O ano ang sabi sa pagpapatuloy? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, naligtas tayo sa kasalanan. Kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, na yun, kaloob yun, biyaya yun. Tama yun, kapatid na Rodel, no? Biyaya ng Diyos yun. Dahil sumampalataya ka, ikaw naligtas ka. Nangaligtas. It's past
tense. Ngayon, ano sabi sa pagpapatuloy? Bakit ganon? Ano, kailangan tayong maligtas doon, kapatid na Rodel. Kailangan tayong maligtas doon sa pagiging patay. Kailangan nating maalis doon sa pagiging makasalanan, doon sa pagkakalugmok mo sa kasalanan. Kailangan mabuhay ka. Bakit? O hindi tutuloy natin doon sa G's. Sapagkat. Opo. Ayun nga yung sapagkat eh. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. O edi may mabubuting gawa dito na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. O edi lalakad ka na ngayon doon sa mabubuting gawa. Edi gagawa ka na. Bakit? Kasi makakagawa ka na dahil naligtas ka na sa pagiging patay, kapatid na Rodel. Amen. Pwede ka nang gumawa. Opo, kuya. Ano gagawin mo? Yung gawa na inihanda ng Diyos para lakaran natin. Yung mabubuting gawa. Dahil may pananampalataya ka na, naligtas ka ngayon sa kasalanan. At yung pananampalataya na yon, kapatid na Rodel, na biyaya ng Diyos naman na tayo'y naligtas doon sa mga kasalanan, nangaligtas, huwag mong kalimutan yun. Opo. Nangaligtas. Tinuro na naman yan ni Brad Eli hindi ba? Opo. Oh. Di ba tinuro na ni Brad Eli yan? Opo, kuya. Ano ibig lang sabihin? Makikita mo na ngayon na pagkatapos na tayo'y naligtas na dahil sumampalataya tayo, naligtas tayo sa pagiging patay. Ngayon, dahil naligtas ka na sa pagiging patay, ikaw ngayon ay sumampalataya kay Kristo. Yung pananampalataya mo ngayon kay Kristo, na kay Kristo ka na ngayon. At dahil na kay Kristo ka na ngayon, makakagawa ka na, kapatid na Rodel. Opo. Dahil sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Bakit? Sa 2:24 ng Santiago, balikan natin. Sapagkat nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Kaya pag halimbawa, ginamit mo ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y nangaligtas o nangaligtas. Kaya kailangan mo sumampalataya para ka maligtas sa kasalanan. Ngayong ligtas ka na sa kasalanan, kailangan yung pananampalataya na yon makagagawa na, kapatid na Rodel. Opo. Para ka ariing ganap naman. Amen. Diba? Opo. Bakit? Lalakad ka eh. Lalakad ka. Ano lalakaran natin? Ayun ngayon yung pinag-uusapan natin kapatid na Rodel. Bakit? May prinsipyo. Ang prinsipyo, di ba kapatid na Rodel, sa Roma 8, kapatid na Rodel, 8 muna. Roma 8:28, kapatid na Rodel. Opo. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Yan, kapatid na Rodel. Naintindihan mo na yung unang yugto ng... Sa bagay, naintindihan mo naman na yun di ba, no? Noon pa, naintindihan mo na naman yung pinag-uusapan natin, di ba? Awa po ng Diyos, kuya, pero
inaamin ko, hindi ko siya nakitang ganito siya kaliwanag po na lumatag, kuya. Ang ganda-ganda. Talagang walang ano. Kasi nung nasa baptist po kasi ako, kuya, sabi nyo nga, paniniwala ko po dati yan eh. Talagang binabasa yan ng mga pastor, 2:8 hanggang 9. Ayaw na ayaw ituloy ang ganjis. Ayaw ni ituloy doon. Talagang pinaninindigan po namin noong araw, faith alone saves. Basta manampalataya ka lang, ligtas ka na. Kailan? Kasi Ano hindi naman- yun? Dapat ganun muna eh. Ano? Kasi kapatid na Rodel, ano, dapat parang halimbawa, pag sinabi mo, maliligtas ka. O, di ba, no? Maliligtas ka. Lagi nga tanong, dapat ikinu-qualify mo. Alam nyo, hindi po para sa ito, mga kapatid, ano, lalo na may mga bisita tayo, halimbawa, ano, ito hindi para sa kung ano pa man, ano, to put anybody in bad light. But it is more on to enlighten us doon sa paano ba tayo, halimbawa, tumingin, ano. Hindi to put anybody in bad light, but to enlighten us and to have a broader perspective noong kung paano ba natin dapat tignan ang mga bagay-bagay. Halimbawa, sinabi, nakaligtas ka, maliligtas ka. Dahil dapat tanungin mo, saan? Opo. Di ba? Opo. Buti na lang nakaligtas ako. Saan? Di ba? Opo. Huwag ka mag-alala, maliligtas ka. Saan? Basta sumama ka lang doon sa ganito, maliligtas ka, makakaligtas ka dyan. Saan? Maaaring makaligtas ka sa bagyo, maaaring makaligtas ka sa masasamang loob, maaaring makakaligtas ka doon sa kung ano yung kapahamakang darating. No? Mabuti na lang nakaligtas ako. Bakit? Nakaligtas siya doon sa pinagtataguan niya. Kaligtas ako doon sa maniningil. May naniningil hindi siya nakita, kapatid na Rodel. So you have to qualify. Mga kapatid, ano lang, lalo na sa mga, halimbawa, may mga bisita tayo, this is just for the sake na makita natin siya sa mas malawak na pananaw. Pag-isipan po natin, pag-aralan natin, mabuti. Pag sinabi yung naligtas, nangaligtas, hindi maliligtas, magkaiba po yun eh. Magkaiba yun. Nung una, noon, hindi po yun ngayon. Di ba? Opo. Pag sinabi noong una, kapatid na Rodel, noon. Pag sinabing noon, hindi ngayon. Opo. Kaya merong bagay, halimbawa, doon sa sinasabi ni Pablo na yan dyan sa Efeso, merong noon eh. Iba yung ngayon kaysa sa noon. Naintindihan mo, kapatid na Rodel, kuya. Opo. di pagka noon, hindi na yun yung ngayon. Ayan. Kaya, nang una, hindi yung nang huli. Di ba, Opo, kuya. Kaya, nung tayo'y mga patay pa, nilakaran na inyong nilakaran noong una, kapatid na Rodel. Opo. Di hindi yun yung ngayon. Opo. Ayun. Sige, tuloy mo sinasabi mo, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Salamat po sa Diyos. Talagang yun po talaga dapat eh. Dapat i-qualify mo. Ano yung sinasabi doon? Nangaligtas. Nangaligtas saan? At ang ganda-ganda po ng salita talaga ng Diyos, kuya, na ating natututunan sa awa at tulong po niya. Kagaya nitong issue kasi ito talaga eh, itong 2:8 hanggang 9 ng Efeso po na ito, pag ang pag-uusap kaligtasan, pananampalataya, at saka po yung gawa, yung biyaya. Ang liwanag po ng nakita natin ngayon, binasa lang eh. Binasa lang po sa atin yung nakasulat. Wala pong idinagdag, mga kapatid. Kitang-kita natin no? May binabanggit talaga si Pablo na kaligtasan na sa biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero isang maliwanag na nakita natin,
ang pananampalataya, may kalakip talaga siyang gawa. 2:22 ng Santiago, nakikita mo na ang pananampalataya, gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Yun yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakdal ang pananampalataya. Sa 2:24, nakikita ng wika natin na ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Letra por letra po yan. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang, aariing ganap ang tao, kundi sa pamamagitan ng gawa na kalakip ng pananampalataya. Pero hindi mo rin naman maiaalis yung sinasabi ni Pablong nakasulat sa Biblia, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pansinin natin yung point nga namang sinasabi ni Pablo, kayo'y nangaligtas. So kaligtasan ito na naranasan na ng mga taga-Epeso. At hindi rin naman sinasabing sa biyaya kayo'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi, ang sinabi niya, kayo'y nangaligtas. So nangaligtas saan? Maliwanag pong nakita natin mga kapatid. Yung nangaligtas, meron silang dating kondisyon pala kaya sila nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Sabi ni Pablo sa 2:1, kayo'y binuhay niya. Ang present nilang kalagayan, binuhay na sila. Pero ano yung nakaraan? Nang kayo'y mga patay. O patay pala dati. Binuhay lang. Bakit patay? Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yun po ang kalagayan ng mga kausap ni Pablo sa Efeso. Binuhay niya kayo nang kayo'y mga patay. Patay pa dati ito. At i-consider natin dapat yung terminong ginamit ni Pablo, patay. Yung patay, hindi makakagawa yun Patay nga Kaya nga kailangan buhayin Ano mga kapatid? Ano ibig sabihin ni Pablo doon? Sa 2:5, ang sabi niya, itutuloy natin sa 2:5, yung 4 talatang pinag-split kanina, bagamat tayo'y mga patay, kasama na siya rito ngayon, tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ito yung pagkaligtas na sa pamamagitan ng biyaya. Alin yun? Yung tayo po ay binuhay dahil sa tayo ay dating mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa 2:9, sabi naman sa pagpapatuloy ng apostol na si Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kasi sa 2:8, sabi doon sa 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. O sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas tayo sa biyaya. Ito'y biyaya ng Diyos, itong kaligtasan ito. Na anong kaligtasan ito? Na ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pagkaligtas mo sa pagiging patay. Bakit patay? Patay dahil sa mga kasalanan, dahil sa pagsalangsang. Binuhay tayo ng Diyos doon, sa biyaya, anwika, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Talagang hindi nga sa pamamagitan ng mga gawa ito. Bakit po? Nung iligtas ka, sa kasalanan mo, ang terminong ginagamit ng Biblia, patay. Ang patay, hindi nga makakagawa talaga yon. So hindi talaga sa pamamagitan ng ating mga gawa. Unang-una, yung pagsalangsang, yung kasalanan, pamigil yun sa mabuti. Paano kang makakagawa ng mabuti? Nasa kasalanan ka, yung kasalanan pamigil sa mabuti. At dahil dun sa kasalanan mo, pagsalangsang, patay ka. Yung patay, hindi po talaga yun makakagawa, mga kapatid. Sumampalataya ka. Tumanggap ka ngayon ng biyaya ng Diyos para mailigtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo ng biyaya ng Diyos doon sa pagiging patay. Hindi ka na patay ngayon. Dati kang patay Nung patay ka,
Hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kinamtan mo yung pagkaalis mo sa pagiging patay para ka mabuhay. Biyaya ng Diyos yon. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo yon. Buhay ka na ngayon. Anong gagawin mo ngayon? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Anong gagawin mo ngayong ikaw ay buhay na, hindi ka napatay? Kung sumasampalataya ka talaga at may pananampalataya ka, yung pananampalataya mo, dahil sumasampalataya ka, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, sa biyaya, iniligtas ka ng Diyos sa pagiging patay. Buhay ka na ngayon. Kung buhay ka na ngayon, makakalakad ka na. At kaya ka nga binuhay para makalakad ka. Kasi kung hindi ka bubuhayin, patay ka, di ka makakalakad. Saan ka lalakad? Doon sa daang inihanda ng Diyos ng una, yung mga mabubuting gawa. Makakagawa ka na ng mabuti ngayon. Kaya iniligtas tayo ng Diyos doon sa ating kasalanan, sa pagiging patay. Nung tayo po ay sumampalataya, biyaya ng Diyos yung kaligtasan na yon na nakalipas na. Nangyari na yon. Nasa kondisyon tayong patay, nung sumampalataya tayo, binuhay tayo ng Diyos. Biyaya ng Diyos yon. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Bakit? Ang mga gawa nga natin nung nakaraan, kasalanan at pagsalangsang. Yun nga ang pumatay sa iyo. Yun nga yung kinamatay mo . So hindi sa pamamagitan noon para ka maligtas doon. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong buhay ka na, pwede ka nang gumawa. Buhay ka na . Pwede ka nang lumakad. Lumakad ka doon. Bakit? Kaya ka nga binuhay sa mga patay sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So makakalakad ka na ngayon doon sa mabubuting gawa. At yung pananampalataya mo na dahil doon sa biyaya ng Diyos, naligtas ka sa pagiging patay, buhay ka na ngayon, yung pananampalataya mo ngayon, sabi sa Biblia, nakikita mo na ang pananampalataya gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Gagawa ka na ngayon kasi buhay ka na . Lalakad ka na doon sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una. Napakaganda ng salita po ng Diyos, Kuya. Tama naman yung sinasabi nyo na ituro na po yan ng kapatid na Eli. At nung nakaraan, naintindihan ko na rin yan, pagkaligtas sa kasalanan, ang ibig sabihin ni Pablo po doon. At nadagdagan tayo ng detalye ngayon. Oo nga, paano kang gagawa? Patay ka. Kaya kailangan buhayin ka. Ngayong binuhay ka na, buhay ka na . Makalalakad ka na ngayon. Kaya ka binuhay para lumakad ka doon. Kasi nung patay ka pa, ang nilalakaran mo hindi yung daan na yon. Kaya ka nga patay . Ang nilalakaran mo yung masasamang mga gawa . Nilakaran ng wika noong una sa lakad ng sanglibutang ito. Yun ang lakad mo . Hindi naman yun ang gusto ng Diyos lakaran mo. Na dahil sa paglakad mo nga na ganon, patay ka sa harapan ng Diyos. Doon sa dapat mo magawa talaga, patay ka . Hindi ka makakagawa doon. Kaya ka binuhay ng Diyos. Ngayong buhay ka na, nakaligtas ka na sa kasalanan, sa pamamagitan ng pananampalataya na biyaya ng Diyos yun. Kasunod? Para ariing ganap tayo, dapat po gumawa tayo nung ating sinasampalatayanan. Napakaganda, Kuya. Hindi ko lang po kayang gayahin kung paano akong nag-e-enjoy na nakikinig kanina. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung talata po na yan na akala ko mauulit lang lahat . Pero Kuya, merong detalyeng ibinibigay ang Diyos na para makita mong malinaw na malinaw ang salita ng Diyos. Wala namang idinagdag binasa lang. Pero ang liwaliwanag po nun, Kuya, ngayong buhay ka na dahil sa biyaya ng Diyos, binuhay ka na mula sa pagiging patay sa kasalanan mo, anong gagawin mo ngayon? Kaya nga karugtong yung Diyos, saktong-sakto siya. Na nung araw, ba't may kadugtong na ganito? Parang nung wala pa po ako dito, di pa ako kaanib dito. May kadugtong na ganito. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tapos tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ba't tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa? Hindi naman pala sa pamamagitan ng gawa yung kaligtasan.
Kasi hindi namin na-qualify anong kaligtasan yon. Na kaya ka pala iniligtas doon sa pagliligtas na yon para ka makagawa ngayon ng mabuti, malakaran mo yung daang inihanda ng Diyos. Saktong-sakto siya pag naintindihan mo siya, kuya. Salamat po sa Diyos. Pasensya na po kayo mga kapatid. Na-excite lang po. Para makalakad tayo doon sa daang inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya lang ang kasunod kasi, kapatid na Rodel, alam po ninyo, ako naiintindihan ko din yung saan pinanggagalingan din. Halimbawa, kung minsan merong mga nagiging pananaw na nawawala doon sa konteksto dahil nga po, hindi talaga kasi nahihimay kung papaano ba dapat na tignan natin at kaya nga kabuuan dapat basahin po natin para makuha natin yung konteksto. Kasi yung kabuuan ng salita ng Diyos, yung katotohanan, pagkahalimbawa, hindi natin kukuhanin sa kanyang kabuuan, hindi natin siya uunawain sa kanyang kabuuan, ay maaari pong ma-mislead talaga tayo. Para lang nanood ka ng isang pelikula na isang bahagi lang yung pinanood mo na doon sa napanood mo namatay yung bida. Tapos tumigil ka na. Okay ka niyan, pangit, namatay ang bida. Hindi mo nakita, panaginip lang pala yun. Kaya kailangan tatapusin natin para at kunin natin yung kabuuan, yung kanyang konteksto. Ngayon, ang kasunod kasi dyan, kapatid na Rodel, papasok ngayon yung once saved, always saved. Dahil nangaligtas na, babasahin naman ngayon yung 8.1 ng Roma na ang sasabihin ngayon ngayong wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Yan Opo. Pagka ngayon ganun lang, lalo na may mga sali na hanggang dun lang tapos hindi naman itutuloy. Kasi kung itutuloy mo pa din yan, kapatid na Rodel, dyan mismo, kahit na doon sa isang salin yung gagamitin mo. Pero pagdating sa ibaba, nandun pa rin ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sapagkat pagdating ng 4, puntahan natin sa 4 upang ang kahilingan ng kautusan matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Kaya kahit na halimbawa binasa mo yung 8.1 na wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Pagdating sa 5, kapatid na Rodel, maliwanag sapagkat ang mga ayon sa laman nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sa 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Kaya nga talagang kung babasahin mo na ngayon yung version ng English, ang sinasabi dyan doon sa English, kapatid na Rodel, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya, ang sabi doon sa Tagalog, ngayon ay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kasi kapatid na Rodel, huwag mong kalilimutan yung mga prinsipyong sinasabi sa Biblia. Una, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Sabi sa 13:5 ng Korinto. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo
maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O edi kung nasa pananampalataya ka, na kay Kristo ka, kapatid na Rodel. Yung na kay Kristo, nasa pananampalataya yon. Kaya yung na kay Kristo na nasa pananampalataya, wala na anwikang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. O di, ang magiging punto ngayon dito, teka muna, kailangan pala, para wala ng anumang hatol sa'yo, na kay Kristo ka. Opo. No? At kung na kay Kristo ka, kapatid na Rodel, nasa pananampalataya ka. Opo. At kung nasa pananampalataya ka na kay Kristo ka, hindi ka lumalakad ng ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Pagka lumalakad ka ayon sa Espiritu, hindi ka lumalakad ayon sa laman, wala nang anumang hatol sa'yo. Parang ngayon, kukunin mo ngayon, ano ba ang prinsipyo? Eto, kaya ako pinabasa yung 8:28 para makita natin, kapatid na Rodel, ang sabi ng apostol na si Pablo, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. O di, lahat ng mga bagay, kapatid na Rodel, Gumagawa po na magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. O edi para ang lahat ng mga bagay ay gumawa sa ikabubuti mo, ano ang dapat na kwalifikasyon? Dapat umiibig ka sa Diyos. Tama po. O edi ano ang dapat mong siguraduhin muna? Bago mo asahan na lahat ng mga bagay, kapatid na Rodel, ay gagawa na kalakip ng bawat isa, na magkakalakip sa ikabubuti mo, dapat nandun ka muna pumunta. Kailangan umiibig ka sa Diyos. Amen. Pagka halimbawa, sabi mo, lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti. Dapat tatanungin mo din, nino? Tama po. Diba? Opo. No? Lahat ng mga bagay gagawa talagang magkakalakip sa ikabubuti. Kailan? At nino? Naiintindihan mo, kapatid na Rodel, Opo, kuya. Hawa po ng Diyos. Di ano ngayon na isang dapat mong matiyak? Dapat matiyak mo na umiibig ka sa Diyos. Opo. Pag natitiyak mo ngayon, nagkukwalify tayo ngayon. Halimbawa, kumwalify tayo doon sa umiibig tayo sa Diyos. Hindi naman ako may sabi po niyan, mga kapatid, Ang nagsabi po niyan, ang apostol na si Pablo. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa. Lahat, kapatid na Rodel. Opo. Gumagawa yan sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Di tatanawin mo ngayon yan sa pananaw, kapatid na Rodel, na pag ikaw ay umiibig sa Diyos, lahat ng mga bagay magkakalakip yan para ikabuti mo. Opo. Pag halimbawa ngayon, may nangyari sa'yo, nagrebelde ka sa Diyos, paano kinabuti mo yun? Pati ka ganun. Ako naman sumusunod naman ako. Di naman ako nangargabyado ng kapwa.
Magawa naman ika ako ng mabuti. Tumutulong naman ika ako. Ganito naman ika ginagawa ko. Ganun naman ika ginagawa ko. Ganito naman ginagawa. Wala naman akong ginagawa ikang masama. Halimbawa, sasabihin niya, wala naman ika ako. Ba't ika, ganito nangyari sa akin? Akala ko ba ika, lahat ng bagay gumagawa na magkakalakip sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Ayan, kapatid na Rodel, ba't ika ganito? Pagka ganyan ang salita mo na, paano mo nasabing umiibig ka sa Diyos? Ba't ganyan ka magsalita? Opo. Opo. Naintindihan mo ba gusto ko sabihin, kapatid na Opo, Rodel? Opo. Dahil kung umiibig ka sa Diyos, you will always look at things doon sa perspektibo ng Diyos. Opo. Di ba, kapatid na Rodel? Tama po. Iintindihin mo yung, may gustong ng Diyos dito. Iniibig mo ang Diyos eh. Hindi mo siya iisipan ng negatibo, kapatid na Rodel. Ba't ganun? Tama Ba't ganito? po. Tama. Di ba? Ba't ako Opo, nagkasakit? opo. Oh. Hindi ba? Ang isipin mo, teka, baka akong, huwag ang Diyos ang balikan mo. Balikan mo yung sarili mo. Amen. Tama po. Nanaintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Dahil umiibig ka sa Diyos alam mo, iniintindi mo yun. Opo. Tama po. Ba't ako mahirap? Ganito naman. Ako naman nagsisikap. Di naman ako nangaargabyado. Mabuti pa yung mga nagnanakaw. Sila merong coaching may payong o kung ano pa man yung na yan. Abati ka ako puro payong na lang. Wala ka akong kotse. Di ba isipin mo, wag kang magrebelde sa Diyos, kapatid na Rodel. Opo. Naintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Opo, kuya. Awa po ng Diyos. Oho. Kung talagang umiibig ka sa Diyos, di ka mag-iisip ng masama sa Kanya. Umiibig ka sa Kanya Opo. Ikaw, ang una mong anuhin yung sarili mo. Opo. At bumalik ka lagi dun sa pag-ibig mo sa Diyos. Mm. At huwag kang kumampante na ngayon na sasabihin mo ngayon, ganito, once save, always save. Kasi, ang sabi wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Tama yun. Hindi naman pwedeng burahin yun, kapatid na Rodel. Opo. Pero, dapat ang kasunod, dahil ang prinsipyo, lahat ng bagay gumagawa, di ba? Kasi kapatid na Rodel, alam mo, yun, 8:1 yan di ba? Opo. Yung binasa natin, wala namang anumang hatol. Sa 28 lang yun Mm. Kasama yan sa tinatalakay ni Pablo Na lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Sino ba yung mga nagsisiibig sa Diyos? Yung, ang sabi, kapatid na Rodel, kasi diyan huhulog lahat O una, ano ba pag-ibig sa Diyos? Di ba? Maliwanag naman yun Ito ang pag-ibig sa Diyos. 5:3 ng unang Juan. Na ating tuparin ang kanyang mga utos. Di ano yung pag-ibig sa Diyos? Pagtupad sa utos. Naintindihan mo, Brother Rodel? Opo, kuya. Ngayon, lahat ng bagay gumagawang magkakalakip doon sa mga tumutupad ng utos ng Diyos. Opo, tama po. Di ba? Dahil yun ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa utos Pag tumutupad ka ng utos ng Diyos, lahat ng bagay gagawang magkakalakip sa ikabubuti mo. Bakit? Naghirap ka. Naghihirap ako. Ngayon, maipapakita mo ngayon sa paghihirap mo yung pagtupad mo sa utos ng Diyos. Panginoon, dahil gusto ko pong mahanay sa umiibig sa'yo. Kahit naghihirap po ako, di ako nagnanakaw.
O di, ano ibig sabihin? Na ipapakita mo ba yung pag-ibig mo sa Diyos doon sa paghihirap mo, kapatid na Rodel, o hindi? Naipapakita po, kuya. O, ano ibig sabihin ngayon? O di gagawa yun sa ikabubuti mo. Yung kahirapan mo, gumagawa pa rin sa ikabubuti mo. Bakit? Naipakikita mo yung pag-ibig mo sa Diyos na kahit mahirap ka, hindi ka gumagawa ng masama. Amen. Ngayon, nagkasakit ka, mamamatay ka na. Ano Brad Sani? Naghihingalo na, 3 cancer. Ngayon, nagkaroon ka ng 3 cancer. Ba't Panginoon? Ano sasabihin mo? Kung umiibig ka sa Diyos, ano sasabihin mo? Panginoon, ba't naman ganun? Ba't naman napakyaw ko na 3? Pwede naman isa-isa lang. Di ba, no? Tapos, sasabihin mo ngayon, Panginoon, ba't ako pa? Ba't sino gusto mo? Ba't ka magtuturo ng iba? Kung umiibig ka naman sa kapwa mo, ba't naman tuturo mo yung iba? Pwede, di nga, di. Naintindihan mo, kapatid na ron. Kasi ang unang utos, ibigin ng Diyos. Ang ikalawa, ibigin mo ang kapwa mo. Ba't naman magtuturo ka ng iba? Ba't ako pa? Sino gusto mo? Ako. Ganun ba? Ano ang ibig sabihin? Brad Sani? Nung nagkaroon ka ng sakit, 3 cancer, malapit ka na, wala nang panlasa, lasang karton na lahat ng kakainin niya. Ano sasabihin mo ngayon? Panginoon, ba't ganun? Ganun ba sasabihin mo? Kung umiibig ka talaga sa Diyos, tumutupad ng utos . Ano utos? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Titiwala ka sa Diyos. Huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Kung tumitiwala ka sa Diyos, Panginoon, nagtitiwala ako. Ikaw ang bumubuhay. Ikaw ang pumapatay. Nagtitiwala ako sa iyo na ang kapangyarihan mo, ikaw ang sumusugat. Ikaw ang nagpapagaling. Nagtitiwala ako, Panginoon, na alam mong higit ang makabubuti para sa akin. Kung ano man po ito, tulungan mo lang akong makapagtiis. Kung ako naman ay pagpapahingahin, nagtitiwala pa rin ako na yun ay nakikita mong ikabubuti ko. Pwede hindi ka magre-rebelde sa Diyos. Kasi umiibig ka sa Kanya . O di yung pangyayari ngayon na yan. Halimbawa, ano man, hindi ba mas maipapakita mo yung pagsunod mo sa utos, pagkilala mo sa Kanya na in spite o despite of everything, halimbawa, naipapakita mo yung pagsunod. Ano ibig sabihin, kapatid na Rodel, kapatid na Sani, Sa gitna ng iba't ibang mga bagay sa buhay, ang kailangang maipakita natin ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Para lahat ng bagay magkakalakip na gumawa sa ikabubuti mo. Anong ikasasama mo ngayon doon? Na ang nagiging bunga sa iyo ng lahat ng bagay pagsunod. Di ba yung umiibig, sumusunod, tumutupad? Anong ibig sabihin? Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang bagay ang mangyari, dapat ang maging resulta sa iyo, kapatid na Rodel, pagsunod sa utos ng Diyos. Para masabi na umiibig ka sa Diyos at para mangyari na lahat ng bagay gumawa sa ikabubuti mo. Naintindihan mo ba, Brad Rodel? Kuya. Opo, kuya. Napakaganda. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino yun? Yung nagsisilakad ng ayon sa Espiritu. Di isang bagay. Pagka sigurado mong lumalakad ka ayon sa Espiritu, wala nang anumang hatol dun. Lumalakad ka ng ayon sa Espiritu . Yan, pag-uusapan natin yan. Loobin ng Diyos mamaya, kapatid na Rodel. I-discuss natin. Ano lang ang sisiguraduhin mo?
siguraduhin mo na lumalakad ka ayon sa Espiritu. Siguraduhin mo na umiibig ka sa Diyos. Doon tayo pumunta, kapatid na Rodel. Siguraduhin natin, umiibig tayo sa Diyos para makasiguro tayo na lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti natin. Siguraduhin natin, lumalakad tayo ayon sa Espiritu para makasama ka doon sa wala nang anumang hatol. Amen. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Awa po ng Diyos. Wag tayong umasa ng parang false hope. Sasabihin mo lang, once saved, always saved. How can that be? Sinabi na nga, kapatid na Rodel, maliban na si Jesucristo nasa inyo, kung sumasampalataya, nasa pananampalataya kayo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Di ba? Opo. Tapos, ang sabi naman dun sa Gs 38, yung aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. O edi ano ang dapat mong gawin? Mabuhay ka sa pananampalataya. Kung nabubuhay ka sa pananampalataya, wala ang problema. Bakit? Nabubuhay ka sa pananampalataya Kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ang aking kaluluwa. How can that be? Na pagka ikaw ay sumampalataya, tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na, tapos once saved, always saved. Pagka ikaw pala'y umurong, hindi ka kalulugdan ng kanyang kaluluwa, sabi. Na si Kristo nasa inyo, liban na kayo itinakwil na. Di ba? Tapos ano pa? Tungkol sa minsang naliwanagan, di ito naliwanagan na. Ano, kapatid na Rodel? Opo. Ano sabi sa 6.4 ng Ebreo? Nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Di nakalasap na ng kaloob to. Brad Rodel. Opo. Di nakalasap na ng biyaya yan. Opo. Nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting balita o salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nakiwalay. Paano yun? At tayo ba may sabi nun? Di maaaring baguhin silang muli once again. Diba? Opo. Sa pagsisisi. Yamang ipinapakong muli nila sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Paano ngayon yun? Diba? Maliban ang kayo itinakwil na, may pagtatakwil ba? Meron po. Papabat na masasabihin na yung maliban na nga kung kayo itinakwil na kung wala naman palang pagtatakwil. Meron po. Di ba, kapatid na Rodel? So, saan tayo lilinya? Lilinyahan natin ang pagsisikapan natin. Dapat po, mapagtulong-tulungan natin na maipakita natin yung ating pananatiling umiibig tayo sa Diyos. Huwag na konting lang, parang ang Diyos ang ganun. Parang magre-rebelde ka na sa Diyos. Ba't ganito? Ba't ganun? O kaya naman hindi natin masisiguro yung paglakad natin ayon sa Espiritu. Huwag mong kalilimutan yon, Brother Rodel. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Para makasama tayo dun, kailangan lalakad tayo ayon sa Espiritu. Para makasama tayo ng lahat ng mga bagay gagawang magkakalakip sa ikabubuti natin, dapat matiyak nating umiibig tayo sa Diyos. Huwag mo kalilimutan, ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang mga utos. At pagka sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, nananatili ka doon sa pagsunod sa utos ng Diyos. Lahat ng bagay, Brad Rodel. Kahit paano, kahit ano pa yan.
ang magiging bunga sa iyo, kapatid na Rodel, pagsunod pa rin sa utos. Opo. Hindi ba ikabubuti mo 'yon? Mm. Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Lahat ng bagay, gumagawang magkakalakip. Nangyari, anumang bagay mangyari sa'yo, sumusunod ka sa utos. May nangyaring ganito. Di ba, sabi kapatid na Rodel, huwag kayong gaganti ng masama sa masama. Pagka susunod ka sa utos, ano gagawin mo, kapatid na Rodel? Hindi ka po gaganti ng masama sa masama. Ngayon, kailan mo naman masusunod yung utos na yun? Kung umiibig ka po sa Diyos. Hindi. Oo nga. Siyempre, susunod ka sa... Ang umiibig, susunod eh. Pero, ang utos, di ba? Ano utos? Huwag kang gaganti. Huwag gumanti ang sino man ang masama sa masama. Mm. Oh. Kundi, sundin nyo lagi ang mabuti. Yun, Opo. Kapatid na Rodel. Mm. Yun ang utos, tama? Tama po. Kung umiibig ka sa Diyos, susundin mo yun, hindi. Susundin po. Kailan mo masusunod yun? Pag may gumawa na po ng masama sa iyo. Kita mo na. Di ba, kapatid na Rodel? Di kahit na yung pagkakataon na may gumawa sa'yo ng masama, ikabubuti mo pa rin. Amen. Tama po. Naintindihan mo? Opo, kuya. Paano naman ikaw nangyaring ganun? Na may ginawa na nga ako ng masama, masama nga na nga yung ginawa sa akin, ikabubuti ko pa rin. Bakit? Kasi, susunod ka dun sa utos Opo. Pag sumusunod ka sa utos, na ipapakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos, gagawa yun sa ikabubuti. Amen. Naintindihan mo ba, Brother Opo. Rodel? Opo, kuya. Awa ng Diyos. O paano ngayon mong iisipin ngayon, ba't naman ganun? Kasi minsan, may ganun no? Opo. Maayos ka naman makipag-usap. Di ka naman nangaargabyado ng kapwa mo. Tapos maayos matino naman akong pakikipagkontrata sa'yo. Ba't ganyan ka naman kakontrata? Ang kontrata natin, construction na gagawin mo, 6 na buwan. 3 taon mo nang ginagawa, tapos hindi mo pa tinapos. Mali pa lahat ng ginawa mo. Tapos ako pa ang masama para sa'yo. Di ba? Opo. Ako pang... Yan. Di ba? Ganon, kapatid na Rodel? Ngayon, Opo. ano gagawin mo? Ginagawan ka pa ng masama. Siya nang may atraso Siya pa ang... Pero mo, nagmamagandang loob ka na nga. Aba, ikaw pa ang maniwala ka. Wala naman ako obligasyon sa'yo na bigyan kita ng ganito, bigyan kita ng ganon. Binigyan pa kita. Hindi dahil obligasyon ko sa'yo. Bilang kagandahang loob. Tapos ikaw pa ngayon ang magdidemanda. Di ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ngayon, maiba-iba yun, kapatid na Rodel. Maiba-iba yun Mm. Diba? Pero, alam mo, sa anumang pangyayari sa buhay mo, kaya nga sabi ko, nagkasakit si Brad Sani, 3 cancer. Sukdulan pa, halimbawa, ngayon. Sabi, awa ng Diyos, nakalusot na siyang kahit paano, lumakas-lakas na. Di mo naman masasabi yun. Minsan, palalakasin ka muna bago ka pagpapahingahin. Ganun lang naman talaga buhay. Hindi ba, Brad Sani, pero it doesn't mean na dahil pinagpahinga tayo, para bang... Naintindihan mo ba, Brad Sani, gusto ko sabihin? Opo, kuya. Salamat sa iyo sa napakagandang katiro na ito. Na nahuhulog talaga sa ikabubuti natin na kahit pa magkasakit pa, kahit ano pa mangyari, ay doon natin maipakikita lalo yung pag-ibig sa Diyos kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos.
Kaya pag dumarating yung mga pagkakataong ganon, na kung halimbawa nagkasakit o kaya may nakagawa ng masama, makakasunod tayo sa utos, that is our chance na masamantala natin yung pag-ibig sa Diyos, na para maipakita natin tayo umiibig sa Diyos, sumusunod pa rin tayo sa kanyang mga utos. At yung pagsunod sa utos, ikabubuti natin yon. Kaya napakaganda talaga ng yung 8:28 ng Roma na yan. Ang ganda ng mga nakapaloob at yung mga pinanggalingan na galing pa na sa 8:1 ng Roma, na yung mga na kay Kristo Jesus, wala nang anumang hatol. Sino yun? Doon sa mga nagsisilakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At yun din yung mga lumalakad na hindi ayon sa laman, na lumalakad ayon sa Espiritu, yun nga yung mga nagsisiibig sa Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya naman lahat ng mangyayari sa iyo, kung gano'n ang kalagayan mo, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Di pumanatag ka na kahit ano pa mangyari, basta matiyak mo lang na umiibig ka sa Diyos, talagang ikabubuti mo yon. Ano man. Kasi kapatid na Sani, pag dumating, anumang bagay ang dumating sa buhay mo, ang pagdating sa buhay mo, ang isipin mo, paano akong susunod sa utos ng Diyos? Sa bawat pangyayari sa buhay mo, ang titignan mo, chance mo yun na sumunod sa utos ng Diyos. Halimbawa, nagkaasawa ka. Diba? Sa ikabubuti mo yun, kung, kapatid ng Adel, susunod ka sa utos ng Diyos, naibigin mo yung asawa mo. Nagkaanak ka. Kabubuti mo yun. Kailan? Kung tinandili mo yung anak mo, tinuruan mo ayon sa aral at sa way ng Panginoon, ginawa mo yung role mo bilang ama, ginawa mo yung role mo bilang ina, o hindi ba yun ay pangyayaring sa ikabubuti mo? O anong bagay ngayon na mangyayari na sa ikasasama mo kung ang bawat pangyayari sa buhay mo, ang nagiging resulta sa iyo ay maipakita mo ang pagsunod mo sa Diyos, na yun ang pag-ibig mo sa Diyos. O di lahat ikabubuti mo. Amen, Kuya. Nakikita mo sana yung pananaw na yung kapatid na Rodel. Sana merong nagliliwanag po sa atin at meron tayong naibabaon. Mamaya tuloy natin, kapatid na Rodel. Sana meron ka napulot, Brother Rodel. Ay, opo, Kuya. Dito sa 8:28 na ito po ng Roma, napakaganda ng puntong ito Kasi ako inaamin ko, hindi ko pa siya nakitang ganun siya gagamitin Hanggang doon pa lang po ako doon sa, basta't matiyak mo lang na umiibig ka sa Diyos, ano man ang dumating, dapat tanggapin mo na ikabubuti mo yan. Yang lahat ng bagay kasi nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Basta matiyak mo sa sarili mo, umibig ka sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos ay yung pagsunod sa kanyang mga utos. Pero itong puntong ito na binuksan po ng Diyos sa atin ngayon, Kuya, paano mong ikabubuti yung lahat ng mga bagay? Paano magkakalakip-lakip na gumawa iyon sa ikabubuti mo? Kung umiibig ka sa Diyos, ano ba yung pag-ibig sa Diyos? Yung pagsunod mo sa utos. Kaya ano man yung dumating, para masabi mong yun ay ikabubuti mo, ikinabubuti mo, dapat ang maging resulta ng anumang maging pangyayari, anumang dumating sa buhay mo, magresulta yon ng pag-ibig mo sa Diyos, ng pagsunod mo sa kanyang mga utos. Pero pagka ang nangyari, ganun nga, ang sisi parang pagdududahan mo siya. Akala ko ba iniibig mo yung Diyos? Bakit nung mangyari yung ganitong pangyayari, ang sasabihin mo, dumadalo naman ako Wala naman akong alam na ginagawa akong mabigat na kasalanan ba't ganito? Di ba ganon? Parang sinisisi mo, kino-question mo. Ang Diyos ang kino-question mo pagka ganon Doon sa ganong punto, bakit ganito? Tapos dadating ka sa puntong parang magdaramdam ka, parang yung iba, manlalamig ka pa dahil
Lakoy ka, pag sumusunod ka sa utos, ganito, ganun, ba't nangyari yon? Dapat kung umiibig ka talaga sa Diyos, dapat tiwala ka sa Kanya na alam mo, ikabubuti mo yung nangyari na yon. Na para naman ikabuti mo yon, manatili kang umiibig sa Diyos, na ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang mga utos. Kasi bakit mo siya pinag-iisipan ng masama kung talagang iniibig mo ang Diyos? Lalabas, hindi mo iniibig talaga ang Diyos pagka po ganon. Para mangyari po yung puntong ikabuti natin ang lahat ng mga bagay na dumadating, magresulta dapat po iyon ng ating pagsunod sa Diyos. Halimbawa, masipag ka, kagaya nun, yung minahalimbawa po ni Kuya Daniel, di ka naman nangaagrabyado, pero mahirap ka, na naghihirap ka, sa kabila ng paghihirap mo, sumunod ka pa rin sa utos. Ipakita mo sa Diyos ang pag-ibig mo sa Kanya. Kahit naghihirap ka, huwag kang mga agrabyado, manatili ka doon sa paglakad mo sa aral. Ano po mga kapatid, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang manloloko, huwag kang mandadaya. O sa pamamagitan ng kahirapang nararanasan mo, naipapakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos, naipapakita mo ang pagsunod mo sa Kanyang mga utos. Yung pagsunod sa utos, ikabubuti yun Napag-aralan na po natin yan mga kapatid, marami na pong talatang binasa sa atin. Ang pagsunod sa utos, para yun sa ating ikabubuti. Naghirap ka, nanatili kang sumusunod sa utos, dahil umiibig ka sa Diyos, yung paghihirap mo, nakabuti dahil sumunod ka sa utos. Gaya nun, ginawang ka ng masama. Kasi di ko nakuha agad yung punto kanina Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Paano mo matutupad yan? Di ba? Kailan mo nga naman matutupad yung huwag kang gaganti ng masama sa masama? Kailan yon? Pag may gumawa na ng masama sa'yo, doon yung pagkakataong masusunod mo itong utos na ito, na bahagi ng pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang mga utos. Sabi ng Diyos na iniibig mo, kung umiibig ka sa Kanya, tingnan nga ninyo, sabi ng sulat ng apostol na si Pablo, salita ng Diyos ito na huwag gumanti ang sino man ng masama sa masama. Kailan mo matutupad yan? Pag may gumawa na ng masama sa iyo. Para ipakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos, huwag kang gaganti ng masama sa masama. Sa ganung pagkakataon, ginawan ka na ng masama, ikinabuti mo pa. Bakit? Naipakita mo ang pagsunod mo sa Diyos nung gawan ka ng masama ng ibang tao. Ganun makikita natin na perspective mga kapatid na lahat ng bagay magkakalakip na gagawa sa ating ikabubuti. Nagkasakit ka halimbawa, kagaya ng inihalimbawa nga po ni Kuya kay Brad Sunny, ano po? Biro mo 3 cancer. Napakahirap nun Mga kapatid, nung magka-cancer ka, imbis na magrebelde ka, kasi bakit mo nga namang sasabihin, bakit ako pa, Panginoon? Sino ba ang gusto mo? Masama ibig sabihin nung, bakit ako pa? Sino ang gusto mo? Kung umiibig ka naman sa Diyos, ang karugtong ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kung umiibig ka sa Diyos, iibig ka sa kapwa mo. Ba't mo naman sasabihin, bakit ako pa? Di ba? Sino ba ang gusto mo? Kung iniibig mo yung kapwa mo, hindi mo nanaising siya pa. Di ba? Siyang sa kanya mapunta yung nangyari sa'yo. Imbis na ang gawin mo manisi ka o anong gawin mo, ipakita mo sa Diyos ang pagsunod mo sa Kanya. Kahit may sakit ka, wala kang pagre-rebelde. Ano po, ang tiwala mo nasa Diyos. Siyang nagpahintulot, bahala siya. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Ipakita lang natin na kahit hirap tayo, pinipilit nating makasunod. Ano po mga kapatid, papasalamat ka pa rin sa Diyos, ano man ang dumating. Yung pagkakasakit mo, ikinabuti mo. Bakit? Nung magkasakit ka, sa kabila ng may sakit ka, wala kang pagdaramdam sa Diyos, tinatanggap mo, pinagkakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi kahit mamatay naman tayo, nangako naman siya, bubuhayin tayong maguli. Mga kapatid, yun naman po ang pag-asa natin. Pero malay mo, nang dahil sa'y pinapakita mong pag-ibig mo sa Kanya, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapalaon ng mga kaarawan, di ba? Yung pagkatakot sa Diyos, yun nga rin po yung pag-ibig sa Diyos na pagsunod sa utos Malay mo, dagdagan ka. Di ba mga kapatid? Si Brad Sunny, 3 ang cancer, pero marami na pong pinagpahingang walang cancer, nauna pa sa kanya. Kasi dumating na yung oras nila. Ano mga kapatid? At kami natutuwa pag nakikita ko si Brad Sunny.
Natutuwa po kami na nandiyan pa Talagang awa ng Diyos sa atin mga kapatid. Yun po, para ikabuti po natin yung lahat ng mga bagay. Ano man po ang dumating, mga kapatid. Imbis na ang Diyos ang balingan mo, yung sarili mo ang tingnan mo, ano kaya ang pagkukulang ko? Ano kaya ibig sabihin ng Diyos sa akin dito? Ano kaya ang dapat kong iayos sa sarili ko? Kung umiibig ka sa Diyos, kasi ang Diyos mabuti. Hindi kanya gagawa ng masama Mga kapatid, ikabubuti mo, magresulta yon ng ating pagsunod pa rin sa Diyos. Pagka ganun natin gagawin, mga kapatid, ano man po yung dumating, kahirapan, maski yung mga sakuna na yan, yung mga kalamidad na yan na dumarating, kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay mananatili sa atin na ang ireresulta pa rin sa atin, pagtitiwala sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga utos. In the end, lahat ng mga bagay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya pagka sinabing wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, di ba? Tama naman yun Pero dapat mong maintindihan, yung nakay Kristo Jesus, lumalakad yon hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. O tiyakin mo na lumalakad ka ng ayon sa Espiritu, nakay Kristo Jesus ka. Wala nang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. At yung nakay Kristo Jesus, mga kapatid, yun yung umiibig sa Diyos. Yun yung sumusunod sa Kanyang mga utos. Salamat po sa Panginoon mga kapatid. Nakita natin itong magandang puntong ito sa 8:28 ng Roma. Na para ikabuti natin, lahat ng bagay gumawang magkakalakip sa ikabubuti natin, ano man ang dumating, dapat po ang maging resulta sa atin, pagsunod sa utos ng Diyos. Kahit kahirapan, kahit ano pa yan, problema, ano po, pagkakasakit, malapit tayo sa kamatayan, o ikamatay mo pa. Kung ang resulta naman sa iyo, pagsunod sa utos ng Diyos, ikabubuti po nating lahat yon. Napakagandang bagay po nito, kuya, na titingnan natin pag dumating ang anumang bagay, maididirect ngayon ng isip natin. Ano man ang dumating, dapat ang resulta. Sumunod ka sa Diyos dahil yun ang pag-ibig sa Diyos. At pag ganon, yung dumating na yan, ikabubuti mo yan sa awa ng Diyos. Yun po kuya, salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At sana po sa tulong at awa ng Panginoon, ito ang ating sama-samang mapagsikapan na tayo ay makapanatili na sama-samang nagtutulong-tulong na bibig sa Panginoon, sumunod sa Kanyang mga kautusan. At kung mayroong mga bagay na dapat nating maiayos sa ating mga paglakad, pagsikapan nating tulong-tulong na sama-sama tayong mga kapatid na mailagay natin dun sa kaayusang ibig ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. At mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang dumulog sa pananalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po kami abang nag-aalay ng bunga ng aming mga labi. Nagpapasalamat po sa iyo. Nagpapailan lang po kami ng taos na pasasalamat, Ama, sa muling pagtuturo mo po sa amin ng iyong mga banal na kalooban. Nagbibigay ginhawa sa amin pong mga kaluluwa. Nakakaramdam po kami ng pag-aliw sa iyong mga banal na salita. Lalo po namin, Amang, na pagwawari ang dakilang kapalarang ipinagkaloob mo sa aming lahat nang kami po ay makakilala sa iyong mga banal na katotohanan at mapabilang sa iyong banal na kapisanan. Sana po lagi naming mapahalagahan at maingatan sa aming mga puso ang iyong mga pagpapahalaga sa aming mga kaliitan
na kami makapanatili sa pagsunod sa iyo, Ama. Ano pa man ang ipahintulot mo na dumating sa aming mga buhay, ito po ay sa ikabubuti po naming mga magkakapatid. Sana po, Ama, lagi po kaming makapanghawak, maligayang nagpapatuloy, maligayang magkakaakbay kami na lumalakad sa iyong mga palatuntunan sa lahat ng kaarawang ipahihintulot mo sa aming mga magkakapatid. Sa iyong kamay, lagi po naming habilin, Ama, ang aming mga buhay at mga kapalaran. Alam po namin, sa ilalim ng iyong paglingap, walang darating na ikasasama at ikapapahamak namin kung kami po'y mananatiling susunod sa iyong mga kalooban. Lahat ng mabuti ang ipararating mo sa aming mga magkakapatid. Sana po ito po'y aming maipagtagumpay hanggang sa huling hininga na ipagkakaloob mo sa aming mga magkakapatid. Lagi mo po kaming kaawaan. Ipatawad mo po ang mga pagkakataong nagkukulang kami, Ama. Pasensya ka na po sa amin. Linisin mo nawa ang karumihan ng aming mga puso. At sana po'y lagi mong basbasan ang iyong buong bayan, ang aming mga bunsong mga kapatid, ang aming mga kapatid na mayroong mga mabibigat na pinagdaraanan. Sa tulong mo, Ama, may ipagtatagumpay po namin hanggang sa mapigit na ang aming mga mata. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamanglangit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.